to which member shall be recorded. In case the verified complaint, ito na yung verified complaint, or resolution of impeachment is filed by at least 1/3. Ito nga, hindi lang 1/3 eh. Diba? Umabot nga raw ng parang nasa 80% ng mga kongresista natin ang pumirma dyan, may mga pahabol pa. Now, 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. Ito na. And trial by the Senate shall forthwith proceed. Alam nyo, ito ito sinasabi nito, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Agad-agad raw po. Ibig sabihin na nito na sinasabi niya na mabuting gawin na tawag dito na magsimula na ng paglilitis ang sinasabi diyan. So ibig sabihin agad-agad na magsimula ng paglilitis. Bakit? Kasi po in no time upon receipt of the articles of impeachment ng Senate, kino-convert na nito, binubuhay nito yung isang pagkatao because the Senate has two different personalities. Yung isang personality dito ay ito po ay nagiging silang impeachment court pag natanggap na nila yung articles of impeachment. Hindi kinakailangan na magpatawag ang presidente pala ng Pilipinas ng special session. Dahil ang special session or calling for special session, that is for legislative matter. Sabi ng mga abogado rin, hindi kailangan ng Pangulo. Kasi sabi ko nga, magpatawag ang Pangulo ng special session. But they said, hindi kailangan yan. That's for legislative matter. So kung hindi kinakailangan yun, anong gagawin? The rest of word shall forthwith proceed. Nakabakasyon sa ibang bansa yung mga senador. Forthwith proceed pa rin dapat. So anong dapat ginawa nito ni Chis Escudero? Dapat nagtawag na po ito agad ng caucus. Na magsibalik kayo rito kasi na-receive na natin itong articles of impeachment. At ora-orada, impeachment court na tayo. So kailangan na nating mag-convene as an impeachment court, manumpa tayo, get your robes ready, di ba? Tapos yung entry of appearance ng mga prosecutors from the House, tapos padalhan na natin ng mga summons, mga supina, no, kung anong dapat ipadala dun sa mga akusado. Yun po ang ibig sabihin nito. Kaya nga wala pong nilagay dito na katulad dun sa nakikita ninyo na may palugit na 10 days, 3 session days thereafter, di ba? Kaya walang ganon. Kasi, ang sinasabi po ng ating Constitution ay agad-agad ito. Kumbaga, automatic na binuhay nito ang Senado, yung isang personality niya na bilang isang Senate impeachment court. At yung mga senador ay hindi po basta senador lang. Sila po ay automatically mga judges na dyan po. Ngayon, ang tanong, paano kung na-receive ito ng masyadong late? Like the current situation. Diba? Paano yan? Malapit ng eleksyon, magtatapos na yung current Congress. Mga kapatid, pwede pong tumawid kasi hindi po legislation ang pinag-uusapan dito. And dahil meron pong, tinan nyo ha, di ba merong 1-year ban period? Di ba? May 1-year ban period na na tawag dyan na kapag yung isang tao, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a year, within a period of 1 year. So yung 1-year ban period na masampahan uli ng impeachment, that is contrary dito po sa ipinagpipilitan nila na unfinished business. Di ba? Na as if presented for the first time. Na kumbaga, pagpasok ng bagong kongreso, ibalik nyo sa amin yung impeachment. Hindi po. Kasi as if for the first time ang sabi. Di ba?
ang sinasabi po dito naman iba. Shall forthwith proceed. Oh. Diba? So kinakailangan talaga na kapag ka natapos ang isang kongreso, tatawid po ito. Tanong ko lang sa inyo, kapag namatay ba ang isang judge, halimbawa, yung kasong ng paglilitis dito kay kaso ng paglilitis dito kay Kibuloy kunwari, namatay yung judge. No? Sa tingin nyo kaya titigil yung paglilitis kay Kibuloy? Hindi, di ba? Papalitan lang yung judge. Tapos ang gagawin po ng judge, babasahin niya yung bagong judge. Babasahin niya yung yung minutes. Pakikinggan niya yung mga recordings. Pag-aaralan niyang maigi. Ibig sabihin po, dahil korte na po ang ating Senado, mawawala man yung mga natalong kongresista, yung mga graduate from the 19th Congress, yung papalit sa kanila, ganun lang din ang gagawin nila. Susundan lang din nila yung proseso na yan. Pag-aaralan nila. Because being judges, they can decide based on, di ba, on material na yung mga material sa mga naitabi na mga ebidensya, hindi nga nila kailangan nandyan palagi. Hindi nila kailangan eh. Kaya nga kung natuloy ito sana at tinamaan ng eleksyon, di ba, pwede silang mangampanya and then meron silang staff na magre-receive ng mga dokumento and then kapag pahinga, pag-aaralan nila. Ano ba yung nangyari na rin sa impeachment court? Oh. Kasi ang importanteng nandun yung presiding judge. Hindi po kinakailangan na matigil-tigil yan nang dahil po sa iba't ibang mga circumstances. Diba? Dahil nga sa 1-year ban period, yan po ang magiging yan po ang babangga doon sa pag natapos na yung 1-year ban period, tapos ibabalik mo ito sa kanila, hindi, kakailanganin mo uling hintayin yung 1-year ban period. Kailan pa yun? 'Di ba? Pagkatapos pa kung kailan ito nila na-receive. Kung kailan ito na-file doon sa Kongreso. Pagkatapos ng 1 year na yan, questionin na naman po yan. Bakit? Sabihin na naman nila dyan, hindi, double jeopardy na yan. No, walang nangyari doon sa nakaraan eh. Inuulit lang ninyo. 'Di ba? Dapat mag-raise kayo ng panibagong ebidensya. Ang problema, 7 articles of impeachment yan. Mukhang inubos nila, mukhang tinodo nila lahat. 'Di ba? Ang linaw-linaw rito eh. Kaya nga nakakayamot, bakit ganun yung sinasabi ni Soto? Anyway, he's not a lawyer, 'di ba? Hindi rin naman ako lawyer, pero yan pong paliwanag na sinasabi ko sa inyo na ano ba ang epekto kapag na-receive na yung articles of impeachment, natanggap na ng Senado. Yan po yung mga kaparehan ng mga paliwanag din po ni Coco Pimentel, ni Rene Sarmiento, ni yung si Howard Calleja, ni Justice, yung dating taga Supreme Court, Senior Associate Justice Antonio Carpio, at saka si yung taga Supreme Court din dati si Adolf Ascuna, Justice Ascuna. 'Di ba? Pare-pareho rin yung mga paliwanag diyan eh. Tapos itong isang hindi abogado, si Soto, no? Now, what I'm trying to say here, is this some kind of a mind conditioning sa taong bayan at this early? Sinasabi na nila na walang jurisdiction, hindi po pwedeng mag-continue, hindi po pwedeng tumawid sa kabilang kongreso, sa 20th Congress. The legislation matter, tapos na pagdating ng pagkatapos ng isang kongreso. Pero pagdating po dito, sa bagay na to, hindi. Kasi korte ito eh. Namatay man yung judge, paulit-ulit napalitan yung judge, tuloy ang pagdinig ng kaso. Hindi bumabalik sa simula. Hindi nagwawakas ang buhay ng isang korte hanggat hindi natatapos yung pagdinig dun sa kaso.
Hindi nabababaan ng desisyon.